mga may sasakyan, mas pinili na raw na mag-commute na lang ngayong Semana Santa dahil sa mahal na langis. Ang problema, dumami ang pasahero pero nagbawas naman ang biyahe ng bus. Live mula sa Cubao, Quezon City, nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, ano pa ba ang mga diskarte ng mga kapatid natin para makatipid ngayong balik probinsya? Julius, Cheryl, isa nga sa pumukaw sa atin dito sa maghapon nating pananatili dito sa may terminal sa Cubao, yung diskarte nga nitong sa ating mga kapatid na bumibili ng kanilang reservation ticket isang buwan bago yung kanilang biyahe. Ang rason nila dahil inaasahan na raw nila yung sunod-sunod pa nga na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo at ibig sabihin din yan, pag tumaas nga yan ay posible rin na tumaas daw yung pamasahe. Ito namang ilang mga bus company dito pa rin sa may Quezon City ay hindi naman nangangamba doon sa ilan nilang ruta dahil nga yung ilan nilang units ay gumagamit na sila ng electric buses. Isa sa maagang pumila sa bus terminal na ito sa Quezon City ang car owner na si Aldrin Dindin. Sa mahal daw ng gasolina, imbes magpagas, commute muna siya. Mas madali kasi magko-commute na lang kaysa magsasakyan Kasi mas mahal, lalo na mahal yung ngayon, gasolina. Kaya mas better na magbus na lang. Si John naman na pabagyo kahit pagtapos pa ng Holy Week ang biyahe, pumila na rin at bumili ng tiket. Baka raw kasi tumaas ang presyo ng tiket o maubusan siya. Para po hindi kami maubusan, baka kasi mag-close. Karamihan po kasi pagka summer vacation, naubusan ng ticket na napupuno sila. Kaya inagahan na namin. Ang kapwa estudyanteng si Mayomi Valdez at Sed Santos sabay ng babiyahe pabataan. Saktong school break na raw kasi nila. Pero laking gulat nila nang tumaas ng 20 pesos ang dati nilang 200 pesos sa pamasahe. Mahirap po kasi binabalance po namin yung allowance, ganun, may mga bilihin din po sa school. Hindi po tumataas yung baon, pero tumataas po yung bilihin namin. Nakaka-disappoint din po. Ayun nga po, student po kami tapos nagmamahal yung pamasahe. Paliwanag ng mga operator 2 weeks ago pa ang kanilang fare hike na aprobado ng LTFRB. Legal din daw ang taas pasahe nila. Sa kabila niyan, may paalala naman ng LTFRB sa mga mapansamantalang operator. Reminder lang, naintindihan namin ang sitwasyon ng ating mga bus operators sa taas ng presyo ng crudo. No? But at the same time, yan po ang utos sa atin. No? Wala akong magtataas ng pamasahe. You stand the risk of revoking your entire franchise. Sigurado naman ako na you will not take that risk. Samantala, merging trips muna ang gagawin ng ilang biyahe imbis na direct trips. Gaya na lang ng Victory Liner. Kasunod daw ito ng limitadong supply ng langis at patuloy na pagtaas ng presyo. Dahil dyan, asahan na raw na mas kokonti ang biyahe at mas mahabang hintayan dahil magkakaroon ng kaunting delay. Kaya panawagan nila sa publiko maglaan ng ilang oras na palugit sa pagpunta sa mga terminal upang iwas aberya. Ang ilang biyahe naman mula Cubao pa San Fernando, Pampanga gumagamit na ng electric buses kaya wala naman daw nakikitang problema sa biyahe. Cheryl, Julius, dahil umiinit na rin yung ulo ko dito sa sunod-sunod na presyo, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, baka magpapalamig muna tayo sa Baguio. Pero kidding aside, ito nga, isa yung Baguio ngayon sa mga nagiging hot topic dahil ngayong ang Holy Week break, ito rin yung inaasahan sana na marami nga yung pupunta nating mga kapatid. Pero dito sa isang bus line na to, dito sa may Cubao, ay mukhang tagilid, yung bilangan ng mga pasahero. Sir, magandang gabi. Buong pangalan muna po natin. Yes, magandang gabi po. Ako po si Edsel Gadingan, Terminal Master sa Victory Cubao. Sir, kumusta po ngayon yung bilang ng mga pasahero nyo na pa-Baguio, which is pagka ganitong panahon ay alam naman natin na mataas? Compared last year, lalahatin ko na, talagang bumaba po yung bilang na yung pasahero ngayon. Siguro sa sobrang taas ng diesel, naramdaman na po nila. Pero sir, kayo dito mismo sa bus line, dito sa company nyo, ano yung mga ginagawa nyong diskarte para makasunod naman kayo o makapatianod kayo dito sa lumalalang krisis na to? Okay. Para makatipid na po yung kumpanya namin, sa parking area pa lang, strictly, wala nagpapaandar ng makina. Then, pagdating sa paradahan, pinapatay namin yung makina, binubuksan lamang namin ito pagdating ng 5 minutes bago po umalis yung bus. Pero normally sir, sabi nyo 5 minutes before umalis. Normally ba, mga ilang minutes binubuksan nyo yung makina doong
wala pang krisis? 20 minutes before departure, binubuksan na po namin yan. So ngayon sa sobrang taas ng diesel, kaya gumagawa kami ng estratehiya kasi po ramdam na po ng company namin ang pagtaas po ng diesel. Maraming salamat po, sir. At ngayon naman, Cheryl Julius, pasukin natin itong bus, no? Kung dati mga jeep yung inaakit natin ngayon. Ito muna, pabagyo muna tayo. Oh, at, mukhang may ano rin dito, no? May mga LTO officer na rin. Pasok muna tayo. Ayan, at tignan natin, no? At dito nga, sir, magandang gabi. Yes, so sir, sa LTO side naman, kumusta po yung nagiging paghanda natin ngayong Semana Santa dito sa mga bus terminal? So far naman po, okay naman po. Nakapag-comply naman po si Victory Liner. Sinecheck po natin lahat ng mga seatbelts kung properly working, yung mga catcher niya kung gumagana, tsaka kung nahihila pa o adjustable yung mga seatbelt niya. Gumagana naman po lahat. Sir, nitong over the weekend, no, may mga nakita tayo o nakakuha tayo ng impormasyon doon sa ibang mga bus line na yung iba daw ay pinupuno or papunta na doon sa overloading para nga masulit lang yung biyahe nila. Kami po dito, sir, pag umaalis po yung bus, sinisigurado namin yung seating capacity lang po. Kasi hindi po tayo pwedeng, lalo na yung long ride, na may nakatayo sa gitna. Hindi po natin masasabi yung takbo ng sitwasyon sa kalsada. So, tsaka yung comfort din ng mananakay kung punong-puno, yung discomfort din na nandun. So, dapat komportable, lalo na't long ride po. Alright, maraming salamat, sir. At ngayon naman, Cheryl Julius, no, tignan natin yung reaksyon naman ng ilan sa mga commuter. Ito. Oh, may ano pa, may baby. Hi! So, sir, magandang gabi. Saan papunta? Residente ba ng Baguio o turista? Residente po ng Baguio. Residente. Sir, kumusta ngayon? Mataas yung presyo ng langis? Kumusta sa pamasahe naman? Kaya pa naman, pero feeling ko baka mag-worsen siya. So, sir, anong mga diskarte yung ginawa nyo over the past few weeks? Dahil alam natin, yung trend, pataas din ang pataas yung pamasahe. Kailangan mag-book ng advance talaga. Nakita ko may dala pa kayong mga baby doggy dito. So, additional payment pa to. Kumusta naman yung mga gastusin pagdating dito sa ibang services? Like, for example, uuwi ka ng Baguio. Kailangan lang i-budget ng mano talaga. Very careful. Affected na rin ba? Paano, ramdam na ba natin? Malapit na. Malapit. So, how's the feel now sa Baguio? Dahil for you, as a resident, normally, yung mga ganitong klaseng panahon, marami yan. Marami talagang tao. Sabi nga nila, crowded talaga doon. So, ngayon, anong balita sa family natin from way back from Baguio? Mas crowded nung panagbenga, pero feeling ko baka konti rin lang. Kasi dati, puno na to dati, yung terminal. Pero ngayon parang kaya pa naman mag-chance ngayon. So baka naapektuhan talaga yung travel plans ng mga tao. Okay, maraming salamat at ingat sa biyahe. Julius, Cheryl, eto rin, no, nakakuha rin tayo ng confirmation mula nga doon sa LGU ng Baguio na may decreasing number na rin doon sa number of tourists nga na pumupunta ngayong Holy Week. Pero hindi nila dinidiscount yung possibility na baka mamayang gabi hanggang bukas ay dumagdag pa nga yung bilang ng mga aakyat sa Baguio. Cheryl, Julius. Rainiel, ihabol ko lamang pakipaliwanag nga sa amin itong merging trips. Ano ba itong merging trips at gaano katagal yung magiging hintayan? Cheryl, ito no, isa rin yan sa tinanong natin kanina, yung tinatawag nga nila na merging trips. Dahil kasi normally, no, on a normal day, nung wala pang krisis sa langis, yung mga bus company ay kaya nilang magpa-standby ng dalawang biyahe na sabay. Like for example, Baguio City, parehas yung deluxe, no, deluxe type ng buses ay 8 a.m. For example, 8 a.m. ay aalis ito. At parehas silang maggagarahe dito ng 7 a.m. or 7:30 at yung dalawang biyahe na yon ay pwedeng punuin or pwedeng hindi. Sa ngayon, dahil nga may krisis tayo sa produktong petrolyo, ang ginagawa nila, minemerge o pinagsasama na lang yung mga pasahero nung dalawang buses. So technically, yung mga bus line ngayon ay nagbabawas na rin nung kanilang mga unit para nga makasabay na rin dito sa pagtaas din ng petrolyo. Cheryl. Rainiel, isa rin sa mga concern ng ating mga commuters ay kung hinihinaan ba
ng mga bus companies ang kanilang mga aircon para makatipid. Julius, eto nga no, isa yan sa mga pangunahin din nating tinanong kanina dahil ito rin yung dahil maalinsangan na yung panahon. So itong mga bus line, ang sinasabi nila, sila na mismo yung nag-a-adjust doon pa lang sa kanilang parking o doon sa kanilang garahe. Pero pagdating nga dito sa may parking dito mismo sa may terminal ay hindi naman daw nila pinapabayaan o binababa nga yung kalidad ng service na ibinibigay nila dito sa taong bayan, dito sa publiko dahil as we speak, no, nararamdaman natin na komportable pa rin naman ngayon. And ayan nga yung ina-assure ng mga bus line, not just here, pero yung buong mga bus line na inikutan natin dito along sa Cubao. Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.